Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, mapapanood nyo ang 5 pinakamagandang uri ng ahas na pwede mong alagaan. Hindi kasama rito ang ahas mong kaibigan, kaya huwag mong asahan na makita mo siya sa listahan. Ang tinutukoy ko yung mga lihitimong ahas na sobrang ganda. Una sa ating listahan ay ang king snake. Isa ito sa pinakapaboritong alagaan ng mga exotic pet collector at pinakapopular. Ang mga ahas na ito ay matatagpuan lamang sa North America, kabilang na dyan ang Mexico. Merong 26 na species ng king snake at lahat sila ay may iba't ibang katangian. Gaya na lang ng Mexican king snake na kumikintab sa sobrang itim. At ang mala-orange at mukhang albino na Durango Mountain king snake. Iba't iba ang sukat at haba ng mga ahas na ito depende sa species. Ang pinakamahaba nito ay ang Eastern king snake na may sukat na 6 na talampakan. At ang pinakamaliit nito na speckled king snake na humahaba lang ng 36 inches. Sa tuwing nasa peligro, ang mga king snake ay handang umatake, kaya huwag mo itong gagambalain. Naglalabas pa nga ito ng mabahong amoy na parang nabubulok na basura. Dahil sa mabahong amoy, nawawalan ng gana ang sinuman na hawakan nito. Para silang skunk na may mabahong utot. Kung minsan, pinapagalaw pa nito ang kanilang buntot na parang ginagaya ang buntot ng rattlesnake. Paraan nila ito para takutin ang kanilang kalaban at pagmukain na sila ay makamandag na ahas gaya ng rattlesnake. They're friendly. A lot of the times if you encounter them in the wild, they'll just lay there. They won't do anything. They can even play dead. They'll turn on their belly. They don't want to do anything to you. So leave them alone. They'll leave you alone. They're non-venomous. So if you do get bitten by one on accident, then don't worry about it. Just clean yourself. Maybe go to a doctor if you want. But they aren't going to inject you with venom. They don't have venom. Tinawag silang king snake dahil ang ahas na ito ay kilalang kumakain ng kapwa nila ahas. Ilang beses pa nga nakunan sa video ang pagkain nito sa makamandag at kinatatakutang rattlesnake. Ang tawag sa ganitong behavior ay Ophiopagus. Ang Ophiopagus ang tawag sa mga hayop na mahilig kumain ng ahas gaya na lang ng king snake. Mahalaga ang king snake sa ating mundo dahil sila ang kumakain sa mga makamandag na ahas na matatagpuan sa Amerika. Kung wala mga king snake, siguradong dadami ang populasyon ng mga rattlesnake at magiging perwisyo pa yun sa mga tao. Sino mag-aakala na ang ganito ka-cute na ahas ay kinatatakutan pala ng mga delikadong ahas? Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat yung pindutin ang subscribe button para madiskubre mo pa ang iba pang mga animal videos na ginawa ko sa ating FTP channel. Kung napindot mo na, edi maraming salamat! Pangalawa sa ating listahan ay ang pinaka-ordinaryong ahas ng Amerika, ang garter snake. Matatagpuan ito mula Canada hanggang sa dulo ng Costa Rica. Kahit ordinaryo itong ahas, hindi may tatanggi na isa ito sa pinakamagandang ahas sa balat ng lupa. Gaya na lamang ng San Francisco garter snake na tumitingka dahil sa asul na balat. Tinawag itong garter snake dahil mukha daw itong garter ng brief at panty. Merong 35 species ng garter snake na native sa Amerika. Bawat isa rito ay may kanya-kanyang disenyo, kaya ito paboritong alagaan ng mga taong mahilig sa ahas. Ang pinakamalaking species nito ay ang giant garter snake na kayang humaba ng 5 talampakan, habang ang pinakamaliit nito ay hindi lalagpas ng isang ruler. Gaya ng mga king snake, ang garter snake ay naglalabas din ng mabahong amoy sa cloaca o yung puweta ng ahas bilang depensa sa kalaban. Kung minsan, tumutungo ito sa tubigan para mas madali silang makatakas. One of the things that these guys do when they feel defensive, she's doing it right now, is she actually is flattening her head and just making herself look as big as possible. And really, I think they're just doing it just to puff up and look bigger because I think they're just trying to make themselves look as big and scary as they can. Kahit maliit lang ang mga ahas na ito, hindi ito mag-aalinlangang umatake kapag hinawakan mo ito. Pero huwag ka mag-alala dahil mas masakit pa nga ang palo ni teacher kaysa sa kagat ng garter snake dahil sobrang liit lang ng pangil nito. Yun nga lang, dapat ka pa rin mag-ingat sa ahas na ito dahil ang ilan sa kanila ay mildly venomous. Ibig sabihin, meron itong mahinang kamandag na kung tutusin hindi naman mapanganib sa tao.
Ang isa pang nakamamangha sa ahas na ito ay sila ay mildly poisonous. Ibig sabihin, pwede ka ring malason kapag kinain mo ito. Kumakain kasi ito ng nakalalasong salamander at ang laso ng kanilang kinain ay naiipon sa atay ng ahas. Ang salamander ay isang uri ng amphibia na mukhang butike pero mas malapit na kamag-anak ng palaka. Guys, sa video, may kita ang garter snake na kumakain ng nakakalasong salamander. Walang epekto sa garter snake ang laso ng salamander, ngunit ang laso nito ay naiimbak at may ipon sa atay ng ahas. Kapag naipon ang lason sa atay ng ahas, pwedeng malason ng sino man nakakain sa garter snake kasi nahawaan na sila ng lason. Kaya nga matingkad ang kulay ng mga garter snake dahil babala ito na huwag mo silang kakainin. Dahil dyan, ang garter snake ang isa sa kakaunting uri ng ahas na may parehong kamandag kapag natuklaw ka at may lason kapag kinain mo. Kaya huwag kang patay gutom at huwag kang kumain ng ahas dahil baka malason ka pa. Pangatlo ay ang pinaka-cute at isa sa paborito ko, ang mga milk snake. Kahit sino na makakita ng milk snake, siguradong mamamangha sa kulay nito. Gaya ng garter snake, ang mga milk snake ay gumagamit ng matingkad na kulay bilang panakot sa kalaban na sila ay makamandag. Ngunit ang totoo riyan ang mga milk snake ay wala naman talagang kamandag o venom. Kumbaga ginagaya lang nila ang kulay ng makamandag na coral snake na totoong mas delikado. Ang tawag rito ay Batesian mimicry dahil ginagaya ng milk snake ang kulay ng makamandag na coral snake na lehitimong may lahi. Today I have a Mexican milk snake and his name is Lefty. And these kind of snakes resemble another snake, one snake that's kind of dangerous that you never ever want to touch is a coral snake. So these guys kind of look like coral snakes because they have the same colors. Tinawag silang milk snake dahil sa maling akala na iniinom raw nito ang gatas ng mga baka. Ayon sa matatandang kwento, hindi raw naglalabas ng gatas ang mga baka sa tuwing may milk snake sa paligid. Kaya inakala ng mga sinuunang tao na marahil ay iniinom raw ng milk snake ang gatas ng baka kaya nauubos. Ang totoo, takot at kinakabahan ng mga baka sa tuwing may ahas sa paligid kaya hindi sila naglalabas ng gatas. Napapadpad lang naman ang mga milk snake sa kulungan ng baka dahil marami dong daga na paborito nilang kainin at hindi ang inumin ang gatas ng baka. Bukod sa mga daga, ang mga milk snake ay ophiophagous. Ibig sabihin, kumakain din sila ng ibang ahas gaya ng king snake. Nung bata pa ako, nalilito ako sa pinagkaiba ng milk snake at king snake. Ngayon ko lang nalaman na ang milk snake ay isa lang pala sa 26 species ng king snake. Kumbaga lahat ng milk snake ay king snake, pero hindi lahat ng king snake ay milk snake. Gets mo? Pang-apat sa listahan ay ang pinakamakulay, ang rainbow snake. Espesyal ang kulay ng ahas na ito dahil halos lahat ng kulay sa rainbow ay nasa balat nito. Nag-evolve ang mga rainbow snake na may makulay na balat bilang panakot sa mga predator na sila ay makamandag na ahas. Pero katulad din ng mga milk snake, wala naman talaga itong kamandag. Panakot lang din ang kulay. Kaya kung tutuusin, hindi ito delikado sa tao. Ang mga ahas na ito ay semi-aquatic, kaya makikita mo rin ito sa parehong lupa at tubig. Paborito nitong kainin ang mga isda gaya ng igat, kaya kung minsan, tinatawag din itong eel snake. Matatagpuan lamang ito sa timog silangang bahagi ng Amerika. Humahaba ito ng 5 talampakan. Naging sikat ang pag-aalaga ng rainbow snake dahil hindi ito agresibo. Bihira lang itong mangagat kaya gustong-gusto itong hawakan ng mga tao na mahilig mag-alaga ng ahas. They do not bite, which is what's interesting. They never bite at all. I picked this thing up and it didn't even bite once. The only thing it did is poke me with its tail. As you can see, it's just stabbing my hand with it. Yun nga lang, kung gusto mong mag-alaga ng rainbow snake, dapat mong malaman na tumatagal ng 20 taon ang buhay ng ahas na ito. Matagal mo itong aalagaan dahil mas mahaba pa ang buhay ng mga ahas kesa sa buhay ng aso na tumatagal lang ng 10 years. Ang panghuli sa ating listahan ay ang corn snake.
Ang matingkad nitong orange at medyo mapula na balat ang isa sa dahilan kung bakit maraming tao ang nawiwiling mag-alaga nito. This is Speedy, our motley blood red corn snake. He was born in 2017. I just wanted to show you the size of an adult male corn snake you can expect when you get that tiny baby. He's about 5 feet long, maybe around a thickness of 2 thumbs. They're very easy to handle and they make great first pets for anybody. Habang ang ilalim ng tiyan nito ay may pattern na itim at puti na parang board ng checkers. Matatagpuan lang ito sa timog silangang bahagi ng Amerika kung saan matatagpuan rin ang mga rainbow snake. Medyo mahaba ang ahas na ito na umaabot ng 6 na talampakan. Kung minsan, umaatake ito at handa ring manuklaw sa tuwing sila ay ginagambala. Hindi naman kasi ito agresibong ahas at dinidepensahan lamang nila ang kanilang sarili. Walang kamandag o non-venomous ang mga corn snake kaya huwag kang matakot rito. Hugasan mo lang ng sabon ang kinagat ng corn snake para hindi ka magka-impeksyon. Nakuha ng mga corn snake ang kanilang pangalan dahil palagi itong namamatyagan sa taniman ng mais. Marami kasing mga daga sa maisan, kaya ito ang napiling lugar ng corn snake para humanap ng makakain. Kaya naman masasabi nating mahalaga ang papel ng mga ahas gaya ng corn snake dahil kung wala sila sa mundo, baka mas lalong dumami ang mga pesting daga na sumisira sa pananim ng mga magsasaka. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga ahas na aking naitampok ang pinaka nagustuhan mo? Para sa akin, nagustuhan ko ang mga milk snake dahil sobrang ganda ng kanilang kulay. Kung ano man ang ahas na inyong napili, pa-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Julian, Laika, Leah, and Lijah Haganas. Hello rin kay Mazen, Malik, Majid at Made Banyaga. Rain Justin Montiliano, Alexis Sabayton. Happy birthday kay MJ Rainier Berania Armas, John Jacob Ali Lain, at kina Teo Colin at Zikaraya Princess. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!